Masayang araw po, mga ka-PL. Ampaw ang resback ni Boy Bangag kay Tatay Digong sa sinabi niya na si Bongbong Marcos nung kumandidato, bangag. Hanggang ngayon, bangag pa rin. Kinabukasan, siyempre tapos na ang rally, mga ka-PL, rumesback itong si Boy Bangag. Ginamit niya ang fentanyl. Ngayon, nung marinig ko po ito, siyempre nag-research so tayo para saan pala itong fentanyl na ito. Nabasa ko po, pain reliever. Mga ka-PL, nung isang araw ko pa sana ito gusto i-content, naunahan lang po ako ng mga mainstream media. Iko-content ko na sana, pagbukas ko ng mainstream media, napakarami ng balita tungkol po dito sa fentanyl na pain reliever lang naman. Oo, may nakalagay na maaari siyang i-abuse kung yung tableta ang gagamitin ng sino man ang gagamit o bibili ng fentanyl. Pero iba pala itong kay Tatay Digong. Patch, ididikit lang kung saan yung masakit sa katawan mo. 6 hour ang talab noon. After 6 hour, tanggalin mo na naman, palitan mo na naman ng bago para mawala yung sakit. Yun yung kay Tatay Digong. Kita nyo to si Boy Bangag, mga ka-PL. Bangag talaga. Bakit? Akala ko matalino itong mamang ito. Nalaman niya na minsan, kung di ako nagkakamali, 7 o 8 taon na nakalipas, napagamit si Tatay Digong ng fentanyl dahil sa disgrasya niya sa motor. Mahilig magmotor yung matanda. Alam naming mga taga Davao yan. Nakikita namin yang kami na nakatira dito sa Davao, nakikita namin nagmumotor yan. Nagro-roving yan sa gabi para panatilihin ang seguridad sa buong Davao, hindi naman buong Davao, sa Davao City lang. Nung siya mayor pa lang, meron pa namang nagmumotor na hindi madisgrasya. O yun na disgrasya siya. Ang prescribe ng doktor sa kanya, ang prescription ng doktor sa kanya, itong fentanyl na patch. Hindi po iniinom. Ngayon, itong si Boy Bangag, mga ka-PL, gustong palabasin sa taong bayan, parang gusto niyang sabihin ba na adik man yan si si Duterte, kasi nagpipentanyl man yan. Nabaras siya agad ni Tatay Digong. Pinaliwanag kagabi sa live. Ayan, may upload po ako sa mga nakapanood ng live kagabi ni Tatay Digong. Inedit ko na nga lang para mas mapaikli yung video. Pero doon maliwanag. Dinemo pa ni Tatay, kumuha siya ng papel. Alam mo, Mr. Marcos, ganito, di ba? Tinuruan pa siya eh. Wala talaga itong mamang ito. Akala ko matalino. Bumili ba ako sa kanya noon nung nakasuporta pa ako sa kanya? Nung hindi pa ako pumirma sa manifesto ng withdrawal of support ni PMA retired Captain Dado. Di ba may manifesto ng withdrawal of support? Yung mga araw na yon, paniwalang-paniwala, tatalino nito mamang ito. Hindi man lang nag-research. May mga intelligent siya. Sana ginamit niya itong mga intel niya na anong klaseng fentanyl yung ginamit ng matanda. Kasi kung oral, pwede niyang i-abuse. Kasi sa Amerika, di umano, itong gamot na ito, mga ka-PL, ina-abuse nitong mga bangag din. Gustong palabasin itong mamang ito na si Tatay Digong, ina-abuse ang paggamit ng fentanyl at oral pa.
Oo, wala siyang sinabing oral. Pangalan lang ng gamot ang sinabi niya. Pero, ano pala ang motibo niya? Bakit kinakailangan na ganun talaga ang rest back niya? Bakit hindi niya i-defend ang sarili niya sa sinasabi ni Tatay Digong na siya di umano ay bangag? Simple lang naman eh. Hamunin niya yung matanda. Pangatlong beses ko na itong sinabi noon pa. Bakit hindi niya hamunin yung matanda? Oh, sakto yung content ko ng isang araw. Yun din ang sinabi ni Tatay Digong. Di ba? Imbis na resbakan niya rin si Tatay Digong ng tungkol sa droga na fentanyl na nireseta man sa kanya ng doktor, etong fentanyl nga, dinidikit lang kung saan yung masakit kasi natumba sa motor, bakit hindi niya hamunin yung matanda? Na magpa drug test sila. Di ba, sabi ko pa nga sa isang video ko, hanap sila ng isang lugar kung saan doon nila gaganapin ang drug testing. Si tatay, ang gusto sa Luneta, para maraming tao na nakapalibot sa kanila. So, may tao, mata sa mata, may camera, mga mainstream media, may vlogger na camera din ang gamit. Maraming makakasaksi. Dalawa sila. Mr. Bangag, ba't di mo hamunin yung matanda? Hinahamon ka namin. Sana pagbalik mo mula Vietnam, hamunin mo yung matanda. Mr. Duterte, sabihin mo, ito, turuan kita na sasabihin mo. Magpa-drug test tayong dalawa. Para magkaalaman. At para yung sinasabi mo tungkol sa fentanyl na parang gusto mong palabasin na ito si Tatay Digong ina-abuse ang paggamit ng fentanyl, mapatunayan mo sa madla sa taong bayan. Pero pag hindi mo ginawa, pag hindi mo siya hinamon nang magpa-drug test kayo, confirm, bangag nga kayo. Di ba? Kagabi sa live ni Tatay Digong, diniin niya pa. Alam niya di umano kung sino ang nagsusupply ng cocaine kay Boy Bangag. Abay, mga ano pala niya mga sabi niya Tatay Digong, mga badigat-badigat ba yun? Ano sabi niya? Yung mga nasa tabi niya lang. Ngayon, itatanggi niya, mga ka-PL, mga kababayan, na siya hindi bangag? Hanggang ngayon, hindi na presidente si Tatay Digong. Pero, nagtitiwala sa kanya. May nagbibigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa di umano'y paggamit ni Boy Bangag ng cocaine. At sinabi pa siguro sa kanya kung sino ang mismong bumibili. O yan, Mr. Bibi. Yan, Bibi na lang po ang tawag natin mga ka-PL para hindi naman po masyadong masakit para sa mga supporter ni Boy Bangag. Ayan, nabanggit ko na naman. Mr. Bibi, hamunin natin naman tuloy. Hamunin mo yung matanda na magpa-drug test kayo. Okay? Ulitin ko, pag hindi mo ginawa, positive ka. Siya nga pala mga kapil, maidagdag ko lang. Masayang-masaya ako sa tinuran ni Tatay Digong sa live niya kagabi. Aba, baka lang naman. Baka dumating ang araw
na magiging Republic of Mindanao na kami. Ha? Tulad ng sinabi niya doon sa rally, sa prayer rally, na kayong mga taga Manila, magpunta kayo dito sa Mindanao at ano sabi niya? Magkaisa tayo, manawagan, parang ganon, na mag-independent na lang, ganon, di ba? Parang ganon yung pagkakasabi niya. O, inulit niya na naman kagabi. Yan po ang isa sa mga nakikita kong laro ni Tatay Digong. Maaring laro, o yan sa, parang laro na rin naman kasi talaga eh. Yun ang mga maaaring mangyari eh. Di ba? Pero, pwede kasi sabihin laro, pwede hindi eh. Pag sinabing hindi, nangangarap lang si Tatay Digong na magkaroon ng isang gobyerno, sariling gobyerno ang Mindanao na walang korupsyon. Matiwasay ang pamumuhay ng taong bayan. Hanggang sa mga anak, pag sakaling bawian na kami ng buhay. Pangarap ni Tatay Digong na matulad ang Mindanao sa Singapore. Kung yung ibang mga bangag dyan na hindi nangangarap ng ganun, kaya siguro naisipan ni Tatay Digong na humiwalay na lang ang Mindanao. Inyo na yan dyan. Pilipinas. Laro. Bakit ko nasabing laro naman? Kasi maraming proseso ang pagdadaanan. Pupunta sila ng United Nations, magpapasa ng petisyon, tapos sasabihin naman ng United Nations, sige, magkanda kayo ng People's Initiative na totoong People's Initiative, walang bayad, hindi pamimilit sa taong bayan. People's Initiative na totoo. Transparent at hindi patago na ginagawa. Yan. Kasama yan sa laro eh. Yung para maging legal ang isang bagay o ang pangarap ng isang tao. Kasama yan eh. Parang laro na rin nga. Ganun. Kaya nasabi ko na laro at ano nga yung isa? Nakalimutan ko. At parang hindi laro. Yan, ganyan. Nakalimutan ko. Pasensya na po. Kadami nang iniisip natin. Ayan. Sana mangyari itong sinabi ni Tatay Digong at pangarap naming mga taga Mindanao. Matagal na. Mga Moro na humiwalay ang Mindanao dito sa Pilipinas na ang karamihan na mga elected official mga bangag. Bangag. Korap, ayan. Ngayon, pag nangyari yan mga ka-PL, ang tanong ko, sasama ba kayo sa amin? Hayaan na lang ba na manatili kayo dyan sa gobyernong bangag? O nagtatanong lang po Hindi po ako nanghihikayat. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Huwag ang mga bangag. Okay? Bye-bye!